For today's video, eto naman kusina ang lilinisin natin. Inumpisahan ko na nga dito sa napakakalat naming ibabaw ng ref. O diba, napakadaming tambak dyan. So ayan na nga, pinagtatanggal ko na lahat. Punas-punas dito. At eto nga pala, isosort ko lang. Eto lang din naman yung mga pinagtatanggal ko sa ibabaw ng ref kanina. Nagset na ako ng organizer para sa lahat ng mga charging cords namin. Pati yung mga small mini fan namin, power banks, at kung ano-ano pa. Para at least mas madali naming mahanap. Alam mo, lagi kong sinasabi, ay gusto ko lahat ng gamit dito sa bahay organized, may kanya-kanyang organizer, nakaayos, pero ang hirap niyang i-maintain sa totoo lang. So, meron pala akong ginagamit dito, ganitong riser. In fairness, matibay to. So, nilalagay ko lang siya dito sa ibabaw ng ref namin kasi sa ilalim niya, nandun lang yung telephone namin. Alam mo ba, nakakaloka. Madalas kami nakaka-receive dito ng tawag, tapos ang hinahanap, yung local government agency, siguro, old number lang to, parang recycled phone number lang. Grabe, ang tindi ng kalat talaga dito sa kusina. Kaya nga lately, hindi ako nakakapag-film ng mga promotional video dito sa bahay kasi kita mo naman ang kalat talaga. Kaya sabi ko, ay gusto ko talagang mag-general cleaning nga dito sa kusina. Actually, sa buong bahay, para ganahan na naman ako magkikilos. Okay, dumako naman tayo dito sa may dining area. Ay, dining area talaga. And kita mo naman, sobrang liit talaga ng kusina namin. Pero gusto ko talaga na kahit papano may bagong look dito sa kusina. Papaano ko ba yun ma-achieve? So, let's see kung papaano natin gagawa ng paraan yan for today's video. Puno na rin pala yung mga basurahan namin. Kaya eto, at pinagsama-sama ko na nga sa malaking plastic. And then, ayan, at naglagay na rin ako ng bagong plastic para sa mga basurahan namin. Dito sa small kitchen namin, meron naman kaming lamesa kahit papano, pero cute size lang din. Pero kita mo naman, ang daming nakatambak, ang daming nakapatok, kaya halos hindi ko talaga siya magamit lately kapag kakain ako dito lang sa kwarto o kaya naman sa labas. So, anyway, gagawa na nga natin ang paraan. So, una ay tatanggalin ko na muna lahat ng laman dito sa shelf na ito. And syempre, pupunasan ko lahat ng yan. And then, dito nga pala sa ilalim, pinagwawalis, pinagmamap ko lang siya para malinis. At saka, pinunasan ko lang ng wipes itong wall kasi doon sa part 1, nagmop na nga ako ng buong wall. Pero yung likod kasi nitong shelf, hindi ko siya na-mop. So, ayun, pinunasan ko na lang ng wipes. And then, buong parte nitong shelf, even yung mga ilalim, sides, pinunasan ko ng maayos ng wet wipes. And ayan nga, nagkalakas din ako ng loob na magkaroon ng pagbabago sa look ng kusina namin. Alam nyo ba, magte 10 months na pala kami bukas dito sa apartment na to. And first time kong mag-iiba ng look dito sa kitchen. Kasi for the longest time, itong shelf, nakadikit lang talaga yan sa pader. Kasi iniisip ko para maluwag lang, mas spacious, mas maaliwalas. Kasi nga, kita mo naman, ang liit ng sala namin, ng kusina namin. Pero sabi ko, hindi. Kasi kung hindi ko itatry, wala talaga mangyayari. So sabi ko, ay, i-move ko ng ganitong pwesto itong shelf na ito. And then, anyway, lahat nga pala ng mga pinagpapatong ko dito, pinagpupunasan ko na. And then, even itong mga storage boxes na gray, pinunasan ko na yan. Inorganize ko yung mga laman niya, mga blender, mga food containers. And then, dito naman sa mga white baskets, karamihan kasi dyan, mga pangluto, condiments, mga sangkalan ba yung tawag dun? Basta, yun yung mga laman yan. Nung huling beses kasi na inisa-isa ko nga to ng linis ng puna, siguro bago mag-birthday si Pink, December yun. Eh di, grabe, mag-aapat na buwan. Dapat nga, ito, monthly kong ginagawa. Pasensya na ha, huwag kayong tumulad sa akin. So, alam nyo ba, ilang beses din talaga akong pahinto-hinto dito kasi nagigising si Kowa, tapos hinahanap ako kasi gustong dumede. So, every time na makakatulog ulit siya, ayun, balik na naman ako dito para makapagpatuloy nga dito. So, pinagtatanggal ko rin pala yung laman nitong aming flip cabinet kasi de-flip yung door niya. Kasi yung gulong, bumigay na. Okay naman yung pinaka-tapakan niya. It's just that kailangan ko lang ipantay yung part na nasira dahil doon sa gulong. Pero yung mismong cabinet itself, matibay siya, in fairness naman. Ang bala ko kasi talaga, lahat ng mga small appliances ko, dito ko siya ilalagay. So, ayan na nga. Naglagay na ako ng partition ng malala dito sa kusina. Alam mo, kinakabahan nga ako habang ginagawa ko to. Pero sa isip-isip ko, di pag hindi nag-work to, di babalik ko na lang sa dating pwesto. Basta gusto ko lang matry na magkaroon ng new look. So, since wala naman kami masyadong
stocks dito sa pantry namin, isang level lang dito sa cabinet na to, yung pinaka-pantry namin, lagay ng stocks ng food. The rest for mga small appliances o kaya naman lutuan, ganun. Nilipat ko na rin pala dito sa shelf yung mga lagay ng baso at tasa namin. So, next naman ay ipagtatapong ko lang lahat ng mga kalat dito. So, alam nyo ba, dito sa ilalim ng lababo, medyo makalat din yan. So, kailangan ko rin talaga ng matindihang organization dyan. So, next time, gagawin natin yan. Kasi, hindi kakayanin ng oras today dahil ito, inumaga na nga akong kakalinis. Kagabi pa kasi ako nagsimula maglinis sa sala. Kasi, biruin mo, ayan, gising na yung anak ko ng umaga. Hindi pa rin ako tapos maglinis. Napapagod na nga ako. Tsaka nagugutom na rin ako. Tapos kita mo naman yung lababo namin. Ang dami pang hugas. Nakakaloka talaga to. Pero hindi minsan lang ako sipagi ng ganito. Kaya for the push na. So, nakapag-vacuum na ako. Nakapag-mop na ako. At ibinalik ko na nga itong rug. And, moment of truth, tingnan natin kung magkakasya ba ang lamesa. Nagkasya. Diba? So, kasi hodang maliit lang yung space dito. Nagawan pa ng paraan para kahit papano may dining area. Perfect nga talaga itong apartment na ito sa mga solo living o kaya yung mga couple lang talaga kasi cute size lang siya. Meron ako artificial na eucalyptus dito. So, sa center ng table ko na lang siya nilagay. And then, naisip ko, dito ko na lang din ipupwesto yung mga prutas naming stock at saka yung thermos. Diba? Very homey lang yung atake. Cozy, cute size, pero grabe katakot. Alam niyo ng mga oras na to, siguro yung energy ko 5% na lang. Inaantok na rin kasi talaga ako, kaya minamadali ko na nga to. Si Kowa pa andyan, gising na, naghahanap na ng mami kasi gusto pang magbabad ng dede sa akin. Kitchen reveal! Alam mo, gusto ko talaga magkaroon kami ng mas malaking dining area kahit nung nasa first apartment pa kami. Pero sa ngayon, okay na muna ako sa kung ano yung meron kami. Alam mo, sobrang happy ko na nga yan Na gandang-ganda ako sa pagkakaayos ko. Sobrang nasatisfied talaga ako. So anyway, ang finale ito at vinacuum ko na rin yung sala kasi naglalakad-lakad din ako dito kanina, so feeling ko may mga alikabok din dyang naglaglagan. At saka syempre, for the mop na rin tayo. Ang gamit ko pala ditong mop, spray mop. So yung mga links sa mga gamit na nakita nyo sa video na to, nasa comment section o kaya sa bio or sa showcase ko. Hindi ko rin pala palalagpasin na mapalitan ito kasi nalabhan na nga ni Pingo yung cover ng gaming chair niya. So ayan, color black muna tayo this time kasi yung color gray nito, yun naman yung nasa labahin. So, ayun lang at napapagod na ako. Kita mo naman. Alam mo nung moment na umupo ako dyan, tapos tinitignan ko yung paligid ko. Parang, nakakawala ng pagod yung mga pinagkikilos ko ng buong magdamag. Magdamag literal. Diba? Kakaiba yung ayos niya compare dati. Kaya kung sa tingin ninyo naboboard na rin kayo sa itsura ng bahay ninyo, ay baka kailangan nyo lang din mag-rearrange. Huwag kayong matakot mag-rearrange na mga gamit. Wala namang magagalit. At saka kung saan kayo masayaw, ay for the go. So, eto nga pala yung likod ng cabinet. So, maganda talaga siyang pang-partition. Medyo naiigsian or nabababaan lang ako sa kanya kasi hindi siya ka-level ng shelf. Pero, ayan, sobrang happy and very fulfilled ang feeling ng momshi nyo. So, malinis na rin yung ibabaw ng ref. Kung nagustuhan nyo to, like, share, and subscribe, and follow for part 3.